Ngayon, Coach Perdi, punta muna tayo sa isang napakahalagang topic ngayong gabi na to, no? Ang sabi nga, health Sige. is wealth, Coach Perdi, no? Yep. May kwento lang ako sa inyo. Sad to say, no? Merong tayong isang platinum leader, yung anak niya po kinuha ni Lord, no? Umuwi na sa Panginoon. Anak. Sa edad na 25 anyos, Coach Perdi. Oh my God. 25 anyos. Alam niyo yung cause? Stroke. Stroke. 25. Yeah, talagang hindi biro, no? Wala sa edad yan, Coach Perdi. Wala sa kung matanda na o ano, no? Ano yan napakahalaga ng lifestyle na tinatawag, no? And ngayong gabi na to, napaunlakan tayo ng isang top leader natin, no? At very dedicated leader. And he is also Bible teacher, missionary, and talagang ano to ang puso nito mag-share sa maraming tao about educating their health, no? Kung paano nila take care of their health, ano yung mga tamang pagkain na mga dapat iwasan, ano yung nagiging cause ng mga bakit may ganito kang sakit, bakit ka maagang kinukuha ni God, no? And ano yung mga dapat na kainin mo, no? Alam mo, pag narinig mo tong tao na to sa kanyang ibibigay, no, na input sa atin about education sa health, hindi ka na matatakot. Kahit anong sakit, hindi ka matatakot. Kung ikaw may sakit ngayon, makinig ka rito, mawawala yung takot mo. Magkakaroon ka ng confidence at magiging happy ka, no, na mabuhay. So wag na natin patagalin. He is already a platinum rank in Live Good sa loob lang ng 1.5 months, no? Ganun kabilis. Part-time, ida, no? And he is also a real estate broker, no? And ang gaganda ng kanilang mga binibigay project. Oo, kumuha tayo diyan And kasi isa sa dream ko magkaroon ng Dream Makers village, no? Sipin mo tayo, Coach Perdi, ang saya nun. Okay? So, without further ado, no, palakpakan natin ang ating pong speaker for tonight. Our soon-to-be Diamond, Coach James Soriano. Ayan. Hello, Coach James. Ayan. All right. So, masyadong nakakalula yung mga introduction na yun, ano? Talagang kayong dalawa. Bati ka muna, Coach James. Ayan, sige. All right. So, introduce ko lang. Okay, no? Okay naman yung sound ko? Yeah, okay na. Medyo mahina lang ng konti. Mahina lang ng konti. Ayan. How about now? Yan, lumakas ng konti. Ayan. Sige pa. Dagdagan natin. All right. Yan. Ayan, okay. Ayos. Okay. Ayan, sige. All right. So, magandang gabi mga kapatid, ano? Mga minamahal. At alam nyo, pagka ina-analyze yung reality nitong ginagawa natin, mahalaga po ito. Kung akala natin ang pinaka-sinosolve lang natin dito, mga kapatid, ay yung isang facet ng buhay, which is yung wealth, ano? At saka yung providence. Mga kapatid, huwag nyo kakalimutan yung side ng health. Kasi ang hospital po ay walang patawad Alam nyo, before I go ahead, because I only have a few minutes para i-share sa inyo to, yan nyo, dadagdagan natin to mas malalim na research. But for now, gusto ko lang maging aware muna tayo. Okay po ba yun? Aware dun sa paligid natin. I have this client, alam nyo, ang pag-aari nito, meron siyang 100 na truck. This is in Tagaytay Siguro 100 na truck yun. Imagine ninyo, mga kapatid, yung meron kang 100 na truck yung malalaki talaga na truck. So napakayaman nito. 45 years old. This guy is 45 years old. Alam nyo, nasharean ko po yun. Mga kapatid, well, iniisip niya malakas siya, wala siyang nararamdaman, etc. And bata pa, 45 Maliliit pa yung mga anak niya. Alam nyo, yung time ng meeting namin, I think ilang weeks lang, inatake po yung lalaki, patay.
naiwan niya, mga kapatid, yung milyon-milyon na nagge-generate na business niya na yung asawa niya walang alam. Walang kaalam-alam doon sa klase ng business ng kanyang asawa. 2 maliit na anak. Mga kapatid, tragedy. What's the point of having a lot of money pag natapos you're going to die before your time? This is exactly what we're trying to prevent here. Kaya ulitin ko sa inyo, kung akala nyo, pinagpala tayo because, okay, financially, ito na yung dreams natin, ano? Matutupad na natin dito, makikita na natin dito finally. Pero mga kapatid, I would like to remind you, hopefully, makikita nyo yung pagmumukha na ito. Maalala nyo na, hey, kailangan ko maging healthy. Kasi sayang naman. Now, again, I have a very short few minutes lang naman sa inyo. No? And again, my name is James Soriano. My line of work is a creative director by profession. And para po sa mga professionals na nandito, sa kabila ng mataas ang sweldo mo ron, mataas ang posisyon mo, hindi ka pa rin yung pangarap natin, mga kapatid, hindi talaga maaabot. Kahit ganito lang kasimple yung ginagawa mo ngayon, madalas sinasabi ni Coach Fernando, no? Yung ginagawa mo ngayon, kwentahin mo lang. Kwentahin mo lang kung aabot ka ba doon sa pangarap mo. Ang isang estimate po, at least you should have at least 10 million pesos na talagang solid na pera mo within the coming 5 years. Ayan, may mga nagre-raise po ng hands at baka may tanong kayo maya-maya po sasagutin natin yung mga katanungan na yan kung meron ano. Alright, so yun po yung gusto kong banggitin sa inyo no, na yung ginagawa natin, madali lamang kwentahin eh. Kung makakaabot ka ba doon sa part na yon. Okay, doon sa dream mo na at least meron kang solid. I-breakdown lang natin na mabilis before I go with health and wellness. Ano? Bakit kailangan mo talagang yumaman earlier? Now, kasi minsan there's this notion na pag gusto mong yumaman, parang ang pangit eh. Tama? Parang masama eh. Iba naman, hindi Brother James, okay lang ako na magkapera. Magkapera and yumaman are two different things. Pagka magkakapera ka, nakakatawid ka lang. Tama? Tama lang yung kinakain mo at doon ako pupunta. Gusto mong yumaman because gusto mo may access ka sa mga organic na pagkain. Tama? Yun po ang magpapahaba ng buhay natin eh. Okay? Medyo mahal. Expensive po ang healthy na pagkain. At alam na natin yan. Pero good thing dahil ang Live Good po, grabe ang price ano? At makarating na sa Pilipinas ay naku, dami pong masasave niyan. Now, in my years po as a health and wellness consultant po, no, marami na po kaming na-save. Kami kahit sila Coach Fernand, sila Coach Ferds, marami na po kaming na-save. Napuputulan ng paa, idadialysis, mga critical na mga sakit kagaya ng stage 4 na cancer, lahat ng klase ng cancer. No? Marami na po kami na-save. Kaya wag mo na po kayo magpapadialysis. Ha? Hanggat wala pa po yung products ito, call us up. Tanungin nyo po ako, baka mamaya nasa kusina mo lang yung magpapagaling sa'yo. Kaya simulan na po natin ito mga kapatid. Again, forgive me kasi medyo ala pa tayong hindi pa natin na-testing personally yung mga products natin. So I'll be just teaching you something, yung mga basic na mga bagay na pwedeng iligtas ang buhay mo. Isang sad story na lang po before I go ahead. Alam niyo po ba mga ina-attacking ngayon? Yung mga na-stroke, kagaya niyan, 25 years old. I'm not surprised. Kasi yung pinaka-bata na kilala kong na heart attack, massive heart attack, ay mga kapatid 8 years old. Wow. Alam niyo, ito yung bata na alaga ni Lola. Yung mga Lola dyan, nananawagan ako, ha? Kayo po ang malakas mang spoil ng bata. Okay, ngayon, itong Lola na to, dahil may kaya, di ba tama naman, Coach Ferds? Coach Ferds, tama ba? Kayo may apo ka na ba, Coach Ferds? Agree. Yan, hindi ko pa naman mukhang lolo. Pero anong i-spoil mga lola, tama? Yan ang mga nang i-spoil mga lola, ha? Ngayon, itong bata na to, isang araw na lang, lagi pong hindi ko nababanggitin ako ano yung sikat na fast food chain, Ayan, hindi ko nababanggitin. Lagi pong may uwi, kumpleto po yun, burger, fries, sundae, tsaka soft drinks, So, yung bata po medyo may katabaan. Isang araw na lang nagsisisigaw po yung bata, nasa kalye sila ng lola. Lola, ano na tayo? Uwi na tayo. Masakit-sakit ng ulo ko, sabi ng bata. Tapos, matanda, bibili lang ng painkiller, Pagkatapos, pagdating sa bahay, nagsisisigaw na po yung bata at bigla na lang pong patay po yung bata on the spot. Oh. Patay po on the spot yung bata. 8 years old. Massive heart attack.
Guys, so ito po ang kakalkalin ko sa inyo rito. You are afraid, like yung sinasabi to sa mga beginning ng webinars ko, you are afraid of something you do not understand. Tama po ba? Yes. Pag di mo naintindihan na isang bagay, nagtitrigger ito ng takot. Bigyan kayo sa simpleng example. Kuwari lalangoy ka sa dagat. Di mo kilala yung dagat, di ka familiar kung gaano kalalim, natatakot kang lumangoy. Am I correct? Hindi mo kasi alam what's underneath. So natatakot ka. But if you have the proper information about dun sa sitwasyon o dun sa itsura, yung terrain o yung nasa ilalim, okay, nawawala yung fear. Kasi may proper information ka. And that's exactly what we're going to do tonight here. At sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala at marami lang po tayong inaasikaso ngayon, At marami po akong i-reveal sa inyo. Sabi ko pa nga sa inyo, hindi ka pa nagte-take ng products natin, gumagaling ka na. Okay? Pero mas maigi, mag-take tayo ng products natin pag nandyan na. Alright. Now, share ko lang po yung screen ko, for now. Coach James, meron lang konting parang sa sound, kruk-kruk, parang gumaganon. Oo. Pumipitik siya. May konti. Hold on. Every time you talk. Ayan. Alright. So, check natin ito. Ngayon, kumusta ngayon? Meron pa. Ayan, sa internet siguro to. Hold on. Ayan, meron pa rin ba? Meron pa. Check ko rin. Malinis siya static. kaya lang merong konting lang. Oo. May static. Oo, may May static. static. Yes, static. Okay, hold on. Check ko lang to, ha. Pull Meron up ko lang. Okay. So again, as I've said, my apologies mga kapatid. Hindi pa kasi ako totally nakaset up dito, Yan. Alright. Sound check test. Okay po ngayon. Meron Hold on. Meron pa. Magsuswitch lang ako, ha. Switch lang ako. Wait po. Wait lang po. Alright. So, ayan. Hindi pa kasi tayo totally set up. Guys, we are blessed at meron tayong ganitong topic tonight. Pahalagahan nyo po ito. Bali wala po ang kikitain dito kung pababayaan natin ang ating health, Ito'y isang magandang paalala para sa lahat kasi ang will ni God, abundant life, but at the same time, yung health natin healthy talaga, abundant din, di ba? Sabi sa 3 John 2, I wish above all things that thou you may prosper, be in good health, di ba? As your souls prospereth. Hindi wealth lang di ba? Kasama talaga ang health. Ayan. Okay. Watch Coach. Palawan. Sige, Coach. Ayan, okay ngayon? Okay na. Yan, malinaw na. Ayos. Alright. Thank you. Ayan, pasensya na po kayo guys. Again, itong... ng topic kaya dapat talaga natin to. Okay, take it away, Coach James. Sige. Ayan, ngayon, nakikita nyo na yung screen ko, Ayan, so nagpalit tayo ng firmware at saka ng system. So mga kapatid, bear with me, may konting technical issue tayo. But again, huwag kayong mag-alala, At ito inaayos natin lagi. So okay naman, nakikita yung screen ko, Yes. Alright. Wala na natin. Ayan. So can you predict your future? Ayan, classic question. Meron po bang nakaka-predict ng future natin? Ngayon, if you're a Christian, of course, like me, hindi talaga. There's no way na mape-predict mo yung future mo. Okay? Pero alam mo, ang may sabi na kaya mong i-predict yung future mo, alam nyo kung sino? The greatest American president, walang iba kundi si Abraham Lincoln. Anong sabi niya rito? The best way to predict your future is to create it. Ang pinakamabisa doon na paraan para ma-predict mo, na mahulaan mo kung ano mangyayari sa iyo in the future, mga kapatid, ay gawin daw natin ngayon. So, paano nga ba yan sinasabi ni Abraham Lincoln? So, mga kapatid, huwag kang magnegosyo, huwag kang mag-try, huwag kang mag-take risk sa kahit ano, mga kapatid. Sisiguraduhin ko sa inyo, ang savings nyo will be zero. Kung yung ginagawa mo yan, madalas sinasabi again. And most of what I learned, mga kapatid, is coming from Coach Fernan, by the way, Medyo magiging familiar kayo sa mga illustrations ko. Okay, kung ang ginagawa mo ngayon, hindi ka nakasave last 5 years ago, ay zero.
Sa ginagawa mo ha, 5 years ago, hindi ka na-save. Zero ang savings mo. Ibig sabihin, sa next 5 years, kung ulitin mo lang yung ginagawa mo, ang result din niyan ay zero uli. Mga kapatid, at pagkatapos, dagdagan pa natin ng 5 taon na naman yan, 0 plus 0 plus 0 equals 0. Walang mangyayari kung di natin babaguhin yan. Sabi ni Abraham Lincoln, yan yung future mo. Ang gawin natin, mga kapatid, gawin natin ang paraan yan. Or, ayaw mong i-prioritize yung health mo. So mga kapatid, eto na, ako'y naniniwala naman kung oras mo na. Naniniwala po ako ron. Pero mga kapatid, kung ikaw ay namatay ng pinuputol, tinataba, sinihiwa, binibiyak sa ospital, tinutusok, pinapainom ng kung ano-ano hanggang sa sumigaw ka na, namatay ka na sumisigaw na namamalipit, mga kapatid, that's not the will of God. Hindi para sa iyan at amen ka dyan. Hindi para sa iyan. Ngayon, yung kamatayan na plano, amen tayo dyan. Mga kapatid, ang kamatayan na plano ng Panginoon according sa Bible ay isang mapayapang kamatayan. Sabi po ng Bible, mahalaga daw sa Panginoon ang kamatayan ng isang mananampalataya. Hindi ito yung future mo. Okay? So, ang problema pa niya mga kapatid, yung pinaghirapan mo, mahabang panahon na pinag-ipunan mo, ang nangyari lang binayad mo sa ospital. Yun ang tragedy mga kapatid na iniilaga natin, kaya ka nasa live good. Kaya ka nasa health and wellness, hindi lang po para kumita. Hindi ito yung future natin. Now let's face it mga kapatid, medyo lang po ako ng konti rito. Alam naman po natin maging aware po tayo, yung pinakamagagaling na network marketer dito sa Pilipinas, ang dami na pong patay sa kanila. Tama po ba? Okay? At i-analyze po natin bakit ano nga ba nangyayari. Ang babata nito, 50s na magsi-60 pa lang. Itong ating next for tonight. Tandaan nyo po, every time na kumakain tayo, okay? Lagi na lang, isipin mo, pag nasa harapan ka na ng pagkain mo, every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it. Okay? Ting kakain ka. Tignan mo lang yung kinakain mo. Ano ba to? Papatayin ba ako nito o bubuhayin ako? So, awareness mga kapatid, consciousness. Pwede po kayo mag-interact kasi again, maigsi lang to. Now, ito madalas kong tinuturo dito. Yan yung mga paborito natin, right? Okay, nandyan lahat yan. Yung mga mahilig pa rin po sa 3-in-1. Mga kapatid, isuko nyo na po yan. Yung soft drinks na yan, yung 3-in-1 na yan. Ay papatayin po kayo niyan. Diretsahan na po to Dahil po, mga kapatid, ang katotohanan daw magpapalaya sa atin. Nagulat nga ako doon sa Oreo Nagulat ako. Ano to? Oreo na lang to Marami pong pagkain ng bata, mga kapatid, na talagang magugulat kayo. Talagang puro lason. Ang pinakadelikado pong chocolate para sa akin ay M&M. Mamaya nyo na lang po tanungin kung bakit. Okay. Now, itong mga pinakita ko mga products na to, ayan, ang ginagamit po niya hydrogenated fats. Itong trans fats po na to mga kapatid, ang pinakadelikado. Kaya po ito, tandaan nyo na to Ang isa kasi nakikita ko yung mga network marketers, yung mga kabaro natin, laging nasa fast food, kumakain, alang choice, ginagabi, napupuyat, alang kakainin kundi puro yan. Now, i-explore lang po natin, ano ba yung pinampiprito na yan? Nakikita nyo, hindi umuusok yan. Bakit yung mga pagkain na yon may tinatawag na hydrogenated fats? Lahat po ng pinakita ko sa inyo kanina, mga kapatid, may hydrogenated fats po yan. Anong hydrogenated fats o trans fats, mga kapatid? Yan po ay klase ng oil na hindi umuusok, hindi nasusunog. Kaya nila pinampiprito yan. Pamasok kayo ng fast food chain, makita nyo, hindi umuusok yan. So bakit ginagamit? Kasi tipid. Kung sunog ng sunog, kagaya ng normal na mantika and trans fats na yan, yung pinampiprito nila, abala sa fast food chain yan. Abala yan. Palit ka ng palit ng mantika, tas mausok, madumi. Di ba yung normal na mantika, mausok yan? So mga kapatid, hindi po masama yung french fries. Ang gawin mo na lang, bumili ka ng frozen. Gumamit ka na lang ng minola sa bahay, Baguio oil, o mag-air fry ka. Okay, mas maganda. Ngayon, yung oil po na yan, ay bawal na po yan, matagal na ginagamit pa rin sa third world country kagaya ng Pilipinas. Okay, now, again mga kapatid, ang breakdown po ng hindi ko na i-detail to because I have a very short time na lang para makapagtanong din kayo. Mga kapatid, yung trans fat na yan, pagka yan pala ay nabe-breakdown, alam nyo ba ang kombinasyon ng oil na yan, kaya pala hindi umuusok yan?
Pagka tingnan nyo ha, pagka nagpunta kayo ng paborito nyong fast food chain, kahit ano yan, hindi umuusok. Bakit? Mga kapatid, may kombinasyon yan ng formalin, dimethyl polysiloxane, formalin. Saan ginagamit ang formalin? Mga kapatid, buhay pa tayo, pinopormalin na tayo. 'Di ba? Okay, so aware na kayo dyan ha? Ngayon, ang masaklap dito, yung, yung mga mahilig sa fast food, meron pa po kayong panahon para mag-exit na tong presentation na to dahil madidismaya po kayo. Pero kung gusto nyo pong humaba ang buhay nyo, makinig po kayo. Okay? Now, ang isa pa, mga kapatid, ang sugar po is more addictive and more dangerous than cocaine. Ang sugar po is technically legal na drug yan. Ngayon, ito. Di ba ang mga sigarilyo may warning label? Ang mga sigarilyo may warning label, nakaka-cancer, etc. May mamatay ka sa atake, mga sugat na nabubulok, pinapakita nila. Pero mga kapatid, with all honesty, si ilan sa inyo nakakita na or may kilala na namatay dahil sa sigarilyo? Ako po, sabihin ko sa inyo, wala akong direktang kilala na namatay sa sigarilyo. Pero ito, yung namatay sa soft drinks, inom ng soft drinks. Ay nako mga kapatid, kung 100 lang, may kilala ako niyan. Ngayon dito ka magwa-wonder, no? Yung sigarilyo may warning label, pero yung sugar, yung mga panindang sobrang tatamis, walang warning label. Oh, diba? So may mali eh. Pero mga kapatid, tayo na lang po ang mag-adjust dito. Sa ako na i-discuss yung high fructose corn syrup na naandyan po kadalasan sa mga paborito nating coffee creamer, tsaka hydrogenated fats, meron po yun. So yung mga lagi pong kulang ng tulog, mga kapatid, please, lahat tayong magagawa. Hindi po kayang palitan ng supplements ang tulog nyo. Okay? Ano mangyari sa inyan? Ayan, impaired cognition. Yung judgment mo medyo hihina. Okay? Tsaka mabilis ka madedepress, mga kapatid. Mabilis kang magiging balisa. Okay? Mataas ang rate ng breast cancer, mga kababaihan po ha. Mataas po ang rate ng breast cancer kapag lagi kayong puyat, tas nakatutok ka pa sa gadget. Dapat hanggang alas 10 lang kung kaya rin lang. Stroke, yan ang pinaka-common pagkakulang ka ng tulog, and of course, mag-gain ka ng weight. Alright? So, ngayon, ito po yung statistic na lagi kong pinepresenta sa aking mga webinars. At saka kahit po, lagi kaming may mga webinars po sa page po. I-like nyo po yung page natin. Puro health and wellness po yun. Labo-labo po yun. General health and wellness po yun. Okay, hanggang 62 na lang daw ang mga Pilipino. Yung mga kalalakihan po yan. Yung mga kababaihan po, maabot pa po ng 75 years old daw. Mga kapatid, 8 sa 10 pumapasok sa Metro Manila Hospital di na lumalabas ng buhay. 1 sa 13 Pilipina meron ng breast cancer, hindi lang niya alam. Hindi na po, luma na po yon. Ito po yung bago. 1 sa 8 na Pilipina meron ng breast cancer, hindi niya alam. Bumilang ka ng 8 Pilipina dyan sa labas ng bahay mo. 8 babae, hindi lang 8 Pilipina, 8 babae sa buong mundo to ha. Ganon po kabagsik na ang cancer ngayon dahil sa pinaggagawa natin, mga minamahal. Now, balikan ko lang to, Yung mga bilyonaryo daw, yung mga yayaman dyan, yung mga magiging milyonaryo na, nananawagan po ako sa inyo, yung mga magiging bilyonaryo. Yan, in Jesus' name. At wag nyo lang kakalimutan ang Panginoon pag nandun na kayo. Mga kapatid, mababa lang pala ang mortality rate ng mga mayayaman. 60 plus ang recorded po yung mga billionaire raw tsaka mga milyonaryo sa buong mundo. So, maging aware tayo, okay? Wag pong puro trabaho, 'di ba? Hindi na po hanap buhayan, magiging hanap patayan. Okay. Correct. Medical errors. Ayan, sige, babagalan ko po ng konti para makasingit kayo. Ako gusto ko mag-interact kayo rito. Ngayon, balikan ko lang to, Grabe, kung pala, gusto mo bang yumaman, maging millionaire kung ganun pala ang statistic lang? Di ba, parang wag na. Pero mga kapatid, hindi. May promise ang Lord John chapter 10 verse 10, ang pangarap ng Lord sa iyo at sa akin, mahabang buhay tsaka masagana. Ha? Yes. Amen. Aim nyo po yan. Lagi po, pag may sinasabi po tayong verse dito, lagi kayong mag-amen dyan dahil ang Lord po nakikinig sa atin.
Ang number 1 killer po is cancer. Ang number 2 killer is diabetes. Ang number 3 po, akala ko, complications ng diabetes dahil yun ang marami kaming pasyente, no? Ang ikatlo pa lang pumapatay sa tao ngayon, mga kapatid, ay medical errors. Yung mismong ospital na pinagdadalan sa atin, true or false, ang lakas-lakas pa na ipinasok paglabas. Nagsasalita pa ng pinasok paglabas. Di ba? Pamilyar ba yung kwentuhan natin na yan? At magtataka kayo mga kapatid, ito po ay actual na libro po ito, no? Yang statistic na yan, na ang edad lang pala, maximum age ng karamihan, mataas na porsyento ng mga doktor sa Amerika ay namamatay before 56 years old. Ano po yan, ha? Hindi po hindi po hula yan. These are actual medical data. Ganyan po lang ang edad na inabot ng doktor. Naku, ano ba yan? Sa hospital, number 3 killer ng sa buong mundo, ay mismong pinagdadalan sa atin sa hospital, medical errors, sa yung mga doktor mismo, ganyan. Okay, eto ang masaklap dyan, mga kapatid. Ang ikamamatay mo sa hospital, yung babayaran mo. Napakamahal po ng hospital. Diba? Yung kagaya ng meme na yan, na ginawa ko. Palabas na sana ako nang malaman ko yung babayaran ko, talaga namang magkakasakit ka lalo. Alright, na-push natin ito. Ayan na, Ito po yung mga data na nagko-confirm na talagang mas marami pa pong, pagka ina-analyze po na iba, parang mas marami pa raw pinatay sa digmaang pandaigdig itong na to itong mga ospital daw. Ayan po ang reality natin. Okay? So ngayon, isang example ko po sa inyo when it comes sa cancer po. No? As I've said, kung meron po kayo may condition na ganito, I hope may access kayo sa products natin. Pero kung wala pa, mga kapatid, tumawag kayo sa amin. Makipag-ugnayan po kayo at marami kaming ituturo sa inyo. Marami po kaming testimony na napagaling natin. Pero sa chemotherapy na ino-offer ng doktor, gagaling ka ba? Yes or no? Yan, sagutin po natin yan according to data. Yan. Alright. Ayan, tingnan nyo po ito. Ang chemotherapy pala, mga kapatid, has a very low success rate. Napakababa lang pala ng success rate, okay, ng chemotherapy. 2.3%. Alam nyo po, 30 years na po kaming, kami nila Coach Fernando, na mga Bible teacher po kami from when we were teenagers pa. Alam nyo ba, yung mga dinadalo ko sa ospital, karamihan po it's 9 out of 10 na nag-undergo ng chemotherapy, patay na po. Okay, pero yung mga nag-decide na, sige, kung ako'y kukuhanin ng Panginoon, ayusin ko na lang yung buhay ko, di ba? O ingatan ko na lang yung pagkain ko, bakit hanggang ngayon buhay sila? Right? Now, 2.3%, mga kapatid, that's very low. Ngayon dito kayo masyashock sa reality na to, no? Ayan, hang on. Dito kayo masyashock sa reality na to. Kapag ka pala ang doktor o oncologist o yung doktor ng gumagamot ng cancer, ang may cancer, pag sila mismo may cancer, ayaw nila magpa-chemotherapy. Teka lang. Bakit ganun, di ba? Pag ikaw at ako ang nagka-cancer, mabilis pa sa alas 4 ang chemotherapy mo. In fact, sa US po, kahit stage 4 ka pa at nakita ng mga doktor baka hindi mo kayanin ng chemotherapy, hindi ka nila pinapa-chemotherapy. Unfortunately, sa Philippines, mga kapatid, kung stage 1 cancer ka pa lang, pinapa-chemotherapy ka na kasi milyon po yung kukubrahin ng doktor. Mga kapatid, amen kayo rito. Kung meron kayong kondisyon na nakikinig ka ngayon dito, amen ka rito. Hindi ka dinesign ng Panginoon para putulin, hiwain, biyakin, tabasin, tustukin, pag-eksperimentohan ng kung ano-ano. At amen ka dyan. Amen. Amen. Plano sa'yo ng Panginoon. Ganun kakamahal ng Lord. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, ginawa niya itong mga products na ito. Ginawa niya itong mga natural products na to. And it so happen, mga kapatid, buti na lang may access tayo sa mga ganitong products through Live Good. Yan, ganun kakamahal ng Panginoon. Tandaan mo yung mga na meron ditong pinagdadaanan na sinasabi ko ngayon, hindi ako naniniwala sa coincidence. Hindi ako naniniwala sa nagkakataon. Naririnig mo ako ngayon kasi merong gustong sabihin sa iyo ang Panginoon. Ayan. Talagang huwag kayo magpalagay ng tubo dyan. Hindi talaga pwede. Okay, moving forward mga kapatid, Philippines is now a diabetes hotspot. Unfortunately. Talagang wala na tayong magagawa, mga kapatid. Ayan na,
I think number 3 sa mundo yata ang Philippines. Mga kapatid, this is very alarming, ano? Ang diabetic po, kayo po ang medyo ano po kayo, no? Nako-compromise na po kayo. Yung kidneys nyo, yung heart nyo, yung buong system nyo is already compromised, ha? O pero, tanong, sige nga, magtanong muna ako rito, napapagaling ba diabetes? Sige po, sinong gusto sumagot? Napapagaling ba diabetes? Ayan, sige po, sino nakakaalam kung napapagaling ba o hindi ba napapagaling? Hindi napapagaling, sabi ni Mon, sabi ni Maria Janet, yes, Romans 8:25, everything happens for the good of those who love God and was called to His purpose. Amen to that. Di, pero nakokontrol. Okay, sabi ni Jerome, napapagaling, sabi ni Hansel. Okay, the answer is, napapagaling yan. Diabetes has been known to be totally reversed. Reversible po ang diabetes. Pwede kang gumaling dyan. Huwag nyo pong i-manage yung sakit nyo. Kayo po na may karamdaman dyan. Ako, sana nga dumating na yung mga products dito. Ano bang gusto nyong gawin natin sa sakit nyo? I-maintain na lang natin o pagalingin natin? Pagalingin. Pagalingin, 'di ba? Huwag nating i-maintain. At mahahagip po natin 'yan. Oh, good news sa inyo. Yung mga diabetic, kaya mag-pray kayo na dumating na yung mga products dito or may access na tayo kaagad sa products. Alright? Now, ito po yung mga gamot pang diabetes. Okay, yung mga metformin, yung mga losartan, amlodipine, atorvastatin, mga kapatid, lahat po yan ay nakaka-cancer. Baka hindi nyo alam. Nakaka-cancer po yan. O, ngayon, ito matatawa ka dyan. Yung mga gamot na yan, kagaya lalo na si losartan, ito po yung pinaka-notorious eh. Matagal na pong nire-recall yan. 3 beses na yatang nire-recall yan. Bakit po nire-recall? Nakikita nila nagkakaroon ng kidney failure, ng cancer, nadidisgrasya po yung mga gumagamit. Pero mga kapatid, yung mga nadisgrasya ng mga gamot na yan, may binayaran ba kahit isa si losartan, yung company na yan, at saka yung company ni metformin? Wala. O ngayon, ang gagawin, nire-recall. Okay? Ire-recall. Tapos sasabihin nila, ayusin po namin yan. Ibabalik lang a year later. At pag may nadisgrasya na naman, ire-recall na naman, and then ibabalik na yung cycle, mga kapatid. Wala silang binabayaran kahit sa isa ng mga nadisgrasya. At hulaan nyo lang bakit marami po ngayong dialysis center. Hulaan nyo lang. Maintenance medicine. Okay? So mga kapatid, ayan, sa totoo lang, ito po, ang tapatan na tayo ha. Lahat po yan, wala pong gamot. Okay? Stroke, heart failure, clinical depression, basahin nyo lang po. Cancer, metabolic disorders, neurological, wala pong gamot yan. Walang gamot. Kaya pag sinabi ng doktor sa'yo, pero, teka, hold on. Pag sinabi sa'yo ng doktor na hindi ka nagagaling, hindi po totoo yun. Wag mong tatanggapin yun. Hindi ka daw gagaling, wag mong tanggapin. Pag sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, wag nyo pong tanggapin yon. Hindi totoo yon. Pero pag sinabi ng doktor na walang gamot, yung sakit mo, wala raw gamot, totoo po yon. Dahil walang gamot sa butika ang magpapagaling sa'yo. Ang totoong magpapagaling sa'yo. Kaya nga ang tawag ay maintenance lang. Pagagalingin yan, Coach Fernan. Yan ang kailangan malaman natin ng mga kapatid natin dito. Ngayon, pero itong good news. May good news ako sa iyo. Oo, totoong walang gamot sa butika magpapagaling sa'yo, pero ano magpapagaling sa'yo? Okay? Babalikan ko yung sagot doon, pero puntahan muna tayo sa inirelease ng World Health Organization. Alam nyo bang nagkakasana naman ng panibagong pandemic? Nako po, dati, nung apoy, ina-update ko po araw-araw yung sarili ko, no? Nung una, nung matatapos na po yung COVID, 3 klaseng virus po ang in-announce ng World Health Organization at isa po yung fungus. Plural po ng fungi ay ng fungus ay fungi. Okay, so fungus daw, Marburg, at saka yung bird flu. Yun daw yung 3 klase na nakakatakot. Eh, naman panay sila nananakot eh. Dahil hindi na tayo natakot, dinagdagan na naman nila ng virus ito, mga kapatid. So, hindi lang pala yung kinakain mo, ingatan mo, dahil marami pa po ito. Pumunta na lang kayo sa page ko, para ma-update po kayo kung ano nangyayari dyan. Alam nyo ba, mismo sila sila mismo po ang gumagawa ng virus na naman. Diba? Sumabog nga sa Wuhan kaya eksperimento at wala silang tigil na kaya eksperimento. Boston University. Tapos, nagkataon ba nung dinedevelop na naman nila sa laboratory yan,
Dahil kailangan malaman nila kung anong solusyon. Siya namang nagtaas na si Pfizer ng kanyang bakuna. So mga kapatid, ibang topic po yan. Gusto ko lang maging aware kayo. Okay? Now, eto na. Sabi, no? Mga minamahal, anong laban natin sa kinakain natin? Pagkatapos yung global agenda pa, anong laban natin? Simple lang po ang gagawin nyo, mga kapatid. Ingatan nyo po yung health nyo. Number 1. Dahil marami na po kaming na-save sa COVID nung panahon ng COVID. At isang conclusion namin, eto pa lang i-avoid mo kung sakasakaling may pandemic uli. Mga kapatid, blood clotting. Yun ang unang-una mong i-avoid. Hindi ka mamamatay sa COVID in the first place kung maluwag yung iyong cardiovascular system, walang bara yung mga ugat mo. Yun ang unang gagawin mo. Kailangan mo maganda ang daloy ng iyong dugo. At ano po nakakagawa nun? Brother James, ako malapot ang dugo ko kasi diabetic ako, so binibigyan ngayon ako ng pampalabnaw. Mga kapatid, huwag ka nang uminom ng pampalabnaw ng dugo. Kumain ka lang ng bawang. Okay? Isang maliit na pitpitin mo lang yung bawang, ilagay mo sa kutsara, wag mo nang nguyain, tulak mo na lang, umaga, tanghali, gabi kung may infection ka. Okay? Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Pero ang pinakamatindi yung effect ng berries, ng herbs, ng gulay, ng prutas. Kaya yung panahon po ng pandemic, kung meron na naman, magkakain po kayo ng gulay. And hopefully lahat po ng products natin ay naandyan na po. Hopefully makarating na po rito sa Pilipinas. Okay? Yun ang una mong iingatan. Cardiovascular system. Dahil mga kapatid, tingnan nyo to ang ikinamamatay pala ng isang cancer patient ay blood clot, atake sa puso. Ang kinamamatay ng isang diabetic patient, blood clot, atake sa puso. Yung ikinamamatay ng may kidney failure, blood clot, atake sa puso. At halos lahat ng sakit na nakakamatay, ang ending nun ay blood clot, atake sa puso. So anong gagawin mo? Pagandahin mo yung cardiovascular system mo. Okay? Ngayon, lahat po ng gulay, prutas, especially yung kulay green na prutas, kaya sana dumating na yung ating mga products talaga, no? For green. Ito ang kailangan po dyan. Coach Fernan, ano nga ang product yung malakas mag-increase ng nitric oxide natin? Super Red. Yung Super Reds. Guys. Ito na. Tsaka yung Super Greens. Okay, kahit ano pa, anything na dark green, particular, dark green, berries, at saka yung mga dark green na leafy vegetables, mga kapatid, mag-increase ng nitric oxide. Bakit po importante yon? Ito na. Ang good news ko sa inyo. Mga kapatid, di ba sinabi ko walang gamot sa ospital? Walang gamot sa butika, wala sa kamay ng doktor yung magpapagaling sa'yo. Dahil po ang magpapagaling sa'yo, inilagay ng matalinong Diyos sa loob ng katawan mo. Tayo po, nung pinanganak ka, punong-puno ka ng nitric oxide. Yung nitric oxide po na yan ang may kakayanan na magpagaling sa lahat ng sakit ng tao. At yan po'y hindi nagagawa sa butika. Hindi po nagagawa sa laboratory yan. Nung pinanganak ka, punong-puno ka niya nung bata ka. Amen. Unfortunately, pag pumalo ka ng 30 years old, dala na, ubus na siya. Kaya kailangan nyo na pong mag-invest, mga kapatid, sa mga healthy na pagkain. Yung sugar po, mga kapatid, yan, nasisira po ang nitric oxide sa sugar. Now, eto na. Bigyan ko na example na patunayan natin na ang nitric oxide nga nagpapagaling sa'yo. Okay. Sa pamamagitan ng high nutrition. Bakit nagpapagaling sa'yo nitric oxide? Isang example ko po rito, kung nahiwa ka, kuwari nasugat ka sa kamay. Okay, wag mong gagamutin, Wag mong gagamutin. Basta malinis lang. Gumagaling mag-isa, hindi? Gumagaling. Diba? Yun po yung power ng nitric oxide. May self-healing power yung katawan natin. Mga kapatid, ang gagawin mo lang, paramihin mo lang ulit yung nitric oxide. And the only way to do that, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng high nutrition. Kaya doon papasok po yung products natin. Kaya tayo, wala tayong magawa. Kasi nagbibuild pa lang po tayo na hindi pa nga. Ano ba ang term natin? Pioneering stage pa lang ba, Coach Fernan? What's the term that we are using? Pillar. Pillar stage. Pillar stage. So guys, it's too early At alam kong mapapagod kayo. Sila Coach Harold, sila Coach Fernan, grabe. At saka yung mga leaders natin, alam ko pong sobrang pagod nyo. So we need this. Huwag po kayo maglipovitan, Basta hintayin natin yung products natin or umorder po tayo. Yan, tama ang sabi ni Coach Ross dito, sabayan ng low carbs. Tama po yan, no rice lifestyle. And if ang Live Good Super, ayan, Super Red, dumating na Super Greens, ayan na po yan. So mga kapatid, I'm almost done. Mamimili ka lang
ng solusyon sa katawan mo whenever you're sick. Eto na mga kapatid, saka natin i-discuss. Minsan ang i-discuss ko sa inyo, teka muna, bakit nga ba may nakalagay na no therapeutic claim sa mga products na yan? Okay, yan po yung mga hahalukayin natin. Bakit nga ba nagkaroon ng ganun? Samantalang alam naman natin yung tawa-tawa, nakakagaling ng dengue. Alam naman natin na maraming gulay, maraming herbs ang talagang nakakakontra ng mga sakit. So ano ang pipiliin mo na lang? Dalawa lang ang pagpipilian mo mga kapatid. Pharmacy or pharmacy. Galing. So, before I go, ayan lang kasimple ang choice na meron tayo. Alright? So, stop lang natin ito, So, mga kapatid, nasa tamang industriya kayo. Again, ulitin ko sa inyo, yung mga kasama natin na pinakamagagaling na network marketers, bakit sila umuwi sa Panginoon ng ganun lang? Nakalimutan nila yung side na yon. Ngayon, responsibilidad mo na, pinakita ko na sa iyo mga pagkain. Kung kakainin mo pa rin yan, tas magpe-pray ka, Lord, pagalingin mo ko, teka lang, mahirapan ng Panginoon. Now, I will end with this, dito sa part na to. And hopefully, hayaan niyo po't inaaral ko pa siya, yung mga products natin, inaaral ko pa ngayon. Ngayon, ito. Bibigyan kayo ng isang illustration, alam ko kayo naniniwala naman ang Lord nagpapagaling, Minsan kasi ang mga Christian Extreme po tayo mga Kristiyano, Hindi, prayer lang yan. Mga kapatid, dami na namin na pag-pray nila Coach Fernan dati. Bakit namatay din? Pero nung natutunan namin yung health and wellness, ba't ang dami naming napapalabas sa ospital? Naiwanan ko lang po sa inyo yung isang katotohanan sa Bible, At para matandaan nyo to. Okay, so 2 Kings chapter 20 verse 2. Remember when Hezekiah was told by God, put your house in order, Hezekiah, you are going to die. Grabe, Sabihin ba naman sa'yo ng propeta ng Diyos yun? Ayusin mo yung sambahayan mo, mamamatay ka na. Grabe. Parang yung doktor sinabi sa'yo, hey, wala ka ng pag-asa, walang gamot yung sakit mo, may taning ka na. Pag sinabi sa'yo, di ba, para kang sinakloban ng langit at lupa. Pero alam nyo, may dalawang bagay na ginawa si King Hezekiah. Remember this, for those of you na maybe nandiyan kayo sa bingit, baka nandito kayo sa sitwasyon na yun, o baka may kakilala kayo, paalala nyo po yun. There are two powerful things na ginawa ni si King Hezekiah in the face of death. Ano po yan? In the face of sickness. Ito po yung dalawang bagay. Number 1, nag-pray siya. Lord, ito yung prayer Tignan nyo na lang po, 2 Kings chapter 20, beginning verse 2. Sabi niya, Lord, you know how I have walked before you. Yun yung prayer. Sa Tagalog, Panginoon, kilala mo ko kung paano ako lumakad at sumunod sa iyo. In effect, mga kapatid, pag inanalyze nyo talaga yon, yung laman ng prayer is this. Panginoon, pagka binuhay mo ako, alam mo ang gagawin ko sa buhay na to. Wow! Mga kapatid, natinag ang Panginoon doon. Diba? Gulat ang Panginoon sa prayer na yun. Siguro, ang Lord kakamot-kamot ng ulo Ano ba itong Hezekiah na to? Gusto ko na nga umuwi rito at makasama ko na rito sa langit. Sukat nag-pray ng ganon. Alam nyo ba ang Panginoon natitinag sa isang powerful na prayer? Natitinag. All throughout the Bible, si Jesus nagugulat. Nasosorpresa pa rin po siya, For some reason na hindi natin alam kung bakit, pero that's the truth. Pwede mong gulatin ang Panginoon. Lord, alam mo ang gagawin ko sa buhay na to pag pinahaba mo ang buhay ko. Kaya ba nating sabihin yan? Kaya ba natin? Ang ganda ng prayer. Pero hindi natapos sa prayer na ganun yon, mga kapatid. There's another thing, another powerful thing na ginawa ni King Hezekiah. And this one, bumalik si Prophet Isaiah, di ba? For those of you who know the scriptures, alam nyo na yung story, Bumalik si Prophet Isaiah. At ang sabi ni Isaiah, well, narinig ng Lord yung panalangin mo. So that was actually a prayer. Pero indirect, himayin nyo lang yung sinasabi ni Hezekiah. Very powerful. Second thing, sabi ni Prophet Isaiah, so dadagdagan ko ng 15 years, sabi ng Panginoon, ang buhay mo. Pero natapos pa sa prayer nilang dalawa. Ask for prayer. By the way, hanap kayo ng prayer partner pagka nandun po kayo sa sitwasyon na yon. That's another thing, Okay, hanap kayo ng prayer partner na magpe-pray sa inyo. Pero yung second powerful thing na ginawa nilang dalawa is this. Naglaga ng dahon ng fig leaves, ginawang fig cakes, nilaga, as itinapal sa cancerous boils ni Hezekiah. At saka siya gumaling.
Yes. All throughout the Bible, mga kapatid, wag mong paghiwalayin yung faith mo, yung prayer, at saka yung natural. Hindi pwede. I can show you hundreds of verses na ginagamit ng Panginoon talaga yung pananampalataya mo tsaka natural. Si Bartimeo Bulag, isang example, before I go, Mm. example. Sabi ba ng Lord, Bartimeo, at saka dapat pala hinihiling mo talaga. Yung gusto mo mangyari sa buhay mo, hingin mo talaga, ha? Ihingin mo talaga. Tignan nyo to, ha? Si Bartimeo, nung lumapit kay Jesus yan, okay? Sabi ni Jesus, nakita niya bulag eh. Mm. Alam niyo tanong ng Panginoon? Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Pagka ina-analyze mo, Panginoon, kitang-kita mo nga, bulag yan eh. Mm. Pero bakit tinanong pa? Gusto pagkain pala. Exactly, di ba? Ano? Ngayon, anong kailangan mo, Bartimeo? Lord, gusto ko makakita. Mga kapatid, basta ba na lang nilay hands ni Jesus yan at nabuo yung mata ni Bartimeo? Hindi. Gumawa siya ng putik, ginamit niya yung laway niya. Okay? At itinapal sa mata at doon nabuo yung mata ni Bartimeo. Huwag niyong paghiwalayin yung natural. Ulitin ko sa inyo. Mga kapatid, nandito tayo, we have a chance na matupad sa atin yung John chapter 10 verse 10, a long and satisfied life. Huwag niyo pong tanggapin na siguro di mo alam ang buhay. Baka ako, 75 lang or 65 lang. Mga kapatid, tanggapin mo na pwede kang umabot ng 100, na walang saklay, na hindi inaalagaan, okay? Hindi bedridden, at pwedeng kumain ng bawal. Doon po masaya ang buhay. Yung nakakakain ka pa rin ng bawal, paminsan-minsan. Alright, so again, maybe next time mga kapatid, yung details po ng mga products natin and hopefully maka-build up tayo ng testimony para po mas matibay po yung ating pag-share. Pero ulitin ko sa inyo, as I go, this last illustration na ibibigay ko sa inyo, mga kapatid, yung langis ba ng tricycle pwede mong gamitin sa BMW yan? Di ba hindi? Hindi. Pero parehong langis yun, right? Yung gasolina ng tricycle, pwede mo bang gamitin na gasolina ng BMW? Hindi. Hindi na naman. Pero parehong gasolina yon. So mga kapatid, ito. Pupunta ka definitely kung may nawawalang pyesa, may nasirang pyesa ng iyong luxury car, pupunta ka roon sa manufacturing plant. Tama? Kung saan siya ginawa. Doon, sa bibilan mo talaga ng pyesa. Hindi ka po pwedeng yung tornilyo ng tricycle, gagamitin mo yung tornilyo ng BMW kung nawawalan ka ng tornilyo. Tama? Ito lang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Bago pa nagay ng tao, ng Panginoon ng tao sa mundo, kumpleto daw yung buong mundo. So kapag kami aberya yung katawan na yan, saan ka pupunta? Doon sa manufacturing plant. Doon ka kukuha ng sources mo para ayusin yan. Kaya lang, masyado pong nagmarunong, okay, ang medical field. Now, we're not against doctors. Marami po kaming kilalang doktor na talagang alam nila yung reality na kailangan ng kombinasyon na ng supplements para gumaling. Imposible lang hindi, Pero minsan nag-overstep po yung mga tao. Okay? Pero, ikaw na lang magde-decide niyan, armasan mo yung sarili mo ng impormasyon. At makaasa po kayo, marami pa po tayong i-reveal dito na mga simpleng mga bagay na po pwede mong mailagan in the future para malayo tayo sa cancer. Again, prevention, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Yun pa rin na mas maganda. So mga kapatid, ituloy po natin yung discussion natin na iyan. Sa susunod po, mas matitindi pa po yung ipapakita ko sa inyo na talagang kailangan alam nyo to. As health and wellness advocates po, hindi lang po kayo mga entrepreneurs dito mga businessman. Talaga pong meron tayong chance, mga kapatid, i-neutralize yung evil na nangyayari sa paligid natin or i-alleviate natin, matulungan mo yung taon na walang kabuhayan. Ang goal nga, makauwi nga yung mga OFW daw. And number 2, mga kapatid, yung mga walang pambayad na hospital. Yeah. Okay? Yung mga walang pambili ng gamot. Dahil ang lagi kong sinasabi to, before I go, hindi dapat mahal ang kagalingan. Hindi dapat mahal. At yun po ay intention ng Panginoon. And hopefully makarating na nga yung products natin dito. But for now, yung kinakain natin mga kapatid ganun lang. Stay safe and alert.
Again, bago ka kakain, tignan mo yung pagkain mo, ano ba 'to? Magkakasakit ba ako rito o gagaling ako? And with that, mga kapatid, thank you very much for the time that you have given me. Ang dami ko pang gustong i-share. Ayan, unfortunately, limited po yung time at gusto ko mabuo to, no? Hindi pa po buo yung presentation ko. So, God bless po. Back to you, Coach Fernan. Thank you for inviting. Thank you. Thank you, Coach James Soriano, no? Yan po ang gumawa ng ating video ng DMW. Kung napanood nyo po yun, no? Yung bago tayo magsimula. Ayan, creative director po yan. At marami pa pong gagawin yan para sa Dream Makers Worldwide. Salamat sa Amen. mo, Sir James. Sobrang na-appreciate ng napakaraming tao rito, no? Sabi rito ni Virginia Lucena, salamat po sa dagdag kaalaman sa health. And ito sabi ni ni DSI Melania Arsenal, grabe simple lang ni Sir James pero galing mo para kang doktor. Ayan. Thank you. Ayun, tapos Sabi ni Jean, sana raw may part 2. meron yan for sure. Oo. Maria Hartfield, Live Good Company, make us healthy, wealthy, and beautiful, and handsome, cover all we need. Grabe, di ba? Kompleto regalo tayo. Hindi lang po tayo pera-pera lang. Ayan. Yun. Si Zoom user, thank you. Thank God, super red and super green. Sobrang ganda sa health ko. Proven and tested na. Ano po ang page ni Coach James para mapalo po? Yan. Coach James. So, ayan, ang ating page is Lion of Judah Health Forum. Ayan, punta po kayo ran, ano. Marami po ako ran, yung mga Lion of Judah Health Forum. Lion of Judah Health Forum po yan. Mag-discuss po kayo kung anong topic nyo ang gustong simulan doon, magkwentuhan tayo. Sa mga may health concern, no, i-add nyo po si Coach James, no, sa kanyang page. Especially ito si Marilu de la Merced, no, lupus patient siya. Ayan. Message nyo po personally si Sir James. Wag ko kayo mahiya. James Soriano. Ayan. Yes po. Okay. Thank you for your sharing, Coach James. Salamat, Coach Fernan, sa pagpapahalaga mo sa mga lahat ng member po. Binigyan mo si Sir James na marinig namin ito, sabi ni DSI Melania Arsenal. No, dami naka-appreciate, Sir James, no? Thank you so much po, Sir James. God bless. Sabi ni Ma'am Florida Nesperos, ang ating platinum ng Saudi. Are there some supplement for children and live good? Ayan. Wow, thanks bro. Wisdom from above. Sabi ni Jonald Curioso. Ayan. God is our great healer. Maria Hartfield. Ayan. Sabi ni Ma'am Crescencia Caballadaw, Hezekiah turned to the wall and prayed. He cried. Ayan yung kinikwento ni Coach James sa ating kanina. So, Ding Tolentino, dalawang bagay po kaya tayo nagkakasakit sa sobra at sa kulang sa loob ng ating katawan. Kaya napakahalaga ng balanse at tamang pagkain po. Marami ring educated na no, Coach James, no? Hezekiah was a righteous man, sabi ni Crescencia Caballadaw. Amen. Ayan. Binuhay pa niya ng 15 years, correct. Ayan. Dami naka-appreciate. Ayan. Grabe. Dami pa. So, ayan, eto si Gina Araki, kaya ngayon nagpapastor na po dito sa Japan. Dito pala ang calling ko. Kaya po ang Live Good ang nakatulong sa pag-church planting dito sa Japan para madaming mawin ang souls. Yan. Done, order na kami, Coach Bird, waiting to receive it sooner. Catherine Alejandro. Sabi ni Coach Bird, nag-message siya kanina, mag-order kayo ng products. Gamitin nyo, no? Lahat ng produkto natin gamitin nyo, lalo na yung patungkol sa ating health. Ayan. I love this Zoom meeting. Good for spiritual, physical, and financial. Grabe, di ba? Ayan. May humingi na ng recording. Ayan. $10 lang po ang recording ngayong gabi na to. Ngayong gabi lang po $10 po sa lahat po ng hihingi. Amen. Grabe. Kompleto Ricardo, sabi ni Jonald Curioso. Joke lang po yung $10 20 po. Galing. Salute. Amen. Thanks kapatid. Ayun. I am blessed, sabi ni Rich C. Ayan, thank you so much. Grabe. So, hindi gusto ko pong makita nyo no na this is a preparation no ng ating abundant life na binigay ng at ibibigay ng Panginoon sa bawat isa. Nonsense ang pagiging pagyaman natin no o ng bawat isa kung maiiwan yung knowledge natin sa pag-aalaga o sa pag-take care ng health ng pamilya natin.
mawawala lahat yan eh. Okay? So, tama, balance ho tayo. Hindi tayo pera-pera lang. Given na yung pera eh. Given na yung ibe-bless tayo ni God dito eh. Ang tanong, paano yung health natin? Alright? So, thank you very much, Coach James Soriano. you. Alam kong bitin na bitin yung oras no, na binigay namin sa'yo. But of course, magkakaroon tayo ng part 2 nitong topic na to.